Ang nakaraan na mula sa Season 1 Part 9 ng Hari ng Karahasan. Nakipagsagupaan si Rokon sa batang anyo ng nabubuhay pang alamat na si Troll Hunter Kiaros. At ibinigay na ang unang quest kay Rokon na panimula sa race quest ng sangkatauhan. Mga boss, gusto ko lang kayong pasalamatan sa panunood ng mga video ko kaya i-click nyo na ang subscribe at like button, at i-share nyo na rin ang video sa mga kakilala nyo. Kabanata 76. Nakarating na nga si Rokon sa nayo ng mga half-elves na tinatawag na Land of Resurrection. Pero agad siyang pinahinto ng dalawang gwardiya na nagbabantay sa pasukan ng nayon. Kaya pinakita lang ni Rokon ang natatangi niyang mukha at inaktiba ang kanyang titulong Friend of the Half-Elves. At gaya ng inaasahan ay napalitan agad ang pakikitungo ng dalawang gwardiya dahil sa nakita nilang mukha, dahil sa epekto ng titulong inaktiba ni Rokon. Kaya binigyan nila ng quest si Rokon na Pest Control kung saan kailangan niya na pumaslang ng ilang peste at nakadepende pa sa gagawin ni Rokon ang magiging gantimpala niya. Natuwa naman si Rokon sapagkat nakuha niya na agad ang quest na pinunta niya doon. Nagpasalamat siya kay Terrell sa isipan niya pero tumayo lang ulit ang balahibo ng babaeng half-elf kahit malayo pa si Rokon sa kanya. Pagkadating ni Rokon sa sekretong greenhouse ng mga half-elf ay hindi niya mapigilan na mamangha sa laki ng lahat ng puno, halaman, at pati na rin ng mga insektong makikita roon. Dahil laboratorio rin pala ng mga half-elves ang kinatatayuan ni Rokon kung saan ang layunin nila ay para buhayin muli ang World Tree. Hanggang sa may napansin si Rokon na suspetsang mga galaw na malapit sa kanya. Habang nagtataka pa rin kung ano ang narinig niya, ay may higanteng insekto na ang hihiwa kay Rokon gamit ng kanyang matalim na kamay na nagliliwanag ng kulay rosas na enerhiya. Kaya naging dugu-duguan na ang ulo ni Rokon. Pero hindi niya pala yun sariling dugo sapagkat makikitang tumatawa na naman siya na pula ang mata at nakabaon ang axe niya sa katawan ng higanteng insekto. Wala nang ang magawa ang insekto kundi pabayaan na lang si Rokon na hatiin sa dalawa ang katawan niya habang nagliliyab na rin ng pulang enerhiya ang mata ni Rokon. Nakumpleto na nga ni Rokon ang quest na ibinigay ng gwardiya sa kanya kaya pwede na siyang bumalik. Pero walang plano si Rokon na sayangin ang tsansa niya na makakuha pa ng mas magandang gantimpala. At inihanda na nga ni Rokon ang sarili niya laban sa hindi mabilang na mga insektong nakahanda ng umatake sa kanya. Tumalon siya ng mataas na hawak-hawak ang kanyang axe na handa ng paslangin ang alupihan na nasa harapan niya. Sa kabilang dako naman ay may babaeng manlalaro ang mistulang masayang sinusuportahan ang mga kasamahan niya sa pangangaso. At utu-utu naman ang dalawa. Kaya nagpatuloy na silang mangaso ng mga malalaking insekto. Parehong nagpapagalingan sa mga atake nila. Hanggang sa may isang insekto na may kaya palang gumamit ng combination skill na Bug King's Attack. At sa isang atake nga ng insekto ay pinalipad niya na ang dalawang manlalaro na utu-uto. Sumugod na rin ito sa babaeng manlalaro na taga-suporta lang sa mga kasamahan niya. Kahit na malapit na sa kanya ang insekto ay naghahanap pa rin siya ng proprotekta sa kanya. Nang biglang dumating si Rokon at sinubsob ang ulo ng insekto sa sahig gamit ng nagliliwanag niyang axe. Hindi makapaniwala ang babaeng manlalaro sa nagsalba sa kanya. Pero ngumisi pa siya na tila nakapag-isip ng masamang plano. Makikita na nga ang dalawang manlalaro na nagpapasikatan ng kanilang mga atake sa babaeng manlalaro na taga-suporta lang. At hindi sila makapaniwala, nakakalaglag pa nga ang kanilang nasasaksihan ngayon. Yun pala ay parang linta na dumikit ang babaeng manlalaro sa kanang braso ni Rokon. Kumindat pa ang babae na naglalabas ng mga guhit na puso na nagpasalamat kay Rokon. Pero pati si Rokon ay nagulat din na hindi maipaliwanag ang kanyang mukha sa kung ano ang ginagawa ng parasitong babae sa braso niya. Kabanata 77. Naiirita na si Rokon ng sobra sa masyadong paglapit ng babaeng manlalaro sa kanya. Pinapakiusapang bumalik ng isang lalaki na manlalaro ang babae pero mas lalo pa siyang lumapit kay Rokon. Kaya napanganga na lang ang dalawa dahil sa gulat at sakit na ayaw nang bumalik sa kanila ang babaeng manlalaro na nagngangalang Yeren. Naaasar pa rin si Rokon pero dito niya napagtanto kung ano ang nangyayari sa tatlong manlalaro na gumagawa ng eksena sa harapan niya. Si Yeren ay umaasta bilang Queen Bee at sumisipsip siya sa mga lalaking madaling mabola ng babae at iniiwan niya sila pagkatapos niyang mapakinabangan at makuha ang kanyang gusto. Madalas mangyari ang ganitong sitwasyon sa larong The Lord dahil pwede lang palitan ng mga manlalaro ang kanilang panlabas na hitsura.
Pinalitan pa ni Yeren ang trabaho niya bilang pari para lang mabigyan siya ng espesyal na pagtrato ng mga manlalaro. Patuloy pang dumidikit si Yeren samantalang ginagamit na ni Rokon ang buong lakas niya para pigilan niyang paslangin ang mga manlalarong kaharap niya. Hanggang sa may ideya na pumasok sa isipan ni Rokon. Bigla niyang hinawakan sa kamay si Yeren. Naging matamis ang kanyang pananalita at tinanong kung nasaktan ba siya. Nagpakilala rin siya na parang isang prinsipe at malambing na hiniling kay Yeren na bumuo sila ng grupo at nangakong ipaparanas niya kay Yeren ang hindi pa niya nararanasan. Mabilis namang yumakap sa braso ni Rokon si Yeren at sinabing isang karangalan at excited na raw siya. Mangiyak-ngiyak naman na parang bigo sa pag-ibig ang dalawang utu-uto na manlalaro. Sa isip ni Yeren ay napakagat niya sa kanyang patibong si Rokon at plinanong susulitin niyang pakanabangan ang pagsasama kay Rokon. Habang mas nakakatakot pa pala ang mukha at plano ni Rokon sa babaeng sumisipsip sa kanya ngayon. Pagkalipas ng ilang sandali, nag-umpisa nang ang makipaglaban ulit si Rokon sa mga higanteng insekto. Sa isang atake niya lang ay hindi niya lang hiniwa kundi pinasabog niya pa ang insekto na kalaban niya at nagliwanag pa ng pula ang paligid. Samantala, nagpapaganda lang na pinuri ni Yeren ang pagiging malakas ni Rokon. Napangiti na lang si Rokon sa babaeng sipsip pero sa kaloob-looban niya ay naiinggayan at nandidiri na siya kay Yeren. Dito na kinuha ni Rokon ang pagkakataon, hinawakan niya sa balikat si Yeren at sinabing kailangan niya ang kanyang tulong sa pangangaso kay Big Bird, ang leader ng mga halimaw ng greenhouse. Nagulat naman si Yeren kaya nagsinungaling na pinakiusapan siya ni Rokon na kailangan niya ang isang tulong ng isang kagaya niyang may sapat na kakayahan sa importanteng gawain na ito. Nagtataka si Yeren kung bakit ito ang hiling ni Rokon at aminadong takot siya ngunit inisip niyang hindi niya dapat palampasin ang pagsama niya kay Rokon kaya pumayag pa rin siya. Natuwa naman si Rokon at sinabing magtungo na sila sa kinaroroonan ng Big Bird. Nang makarating na sila malapit sa pugad ni Big Bird, ay naiinis na sumisigaw si Yeren dahil ginawa siyang pain ni Rokon at pinasuot siya ng kasuotan na bulaklak habang hawak ang isang malaking berry. Nagrereklamo siya habang iniisip kung bakit kailangan niyang gawin ang kaiyahiyang bagay na ito. At nagdadalawang isip na rin siya kung totoo bang nahulog sa kanya si Rokon. Kaya plinano niyang mas aakitin pa niya si Rokon hanggang maging isa niya na itong alipin. Maya-maya pa ay namataan na ni Big Bird ang berry na hawak ni Yeren na halatang nangangawit na sa pag-angat ng binubuhat niya. Nagulat si Yeren at napalingon sa kanyang likod. Nang makita niya si Big Bird na level 180 na kumikinang ng kulay pula ang mga mata at handa ng kainin ang nasa pagkain niya. Kumaripas ng takbo si Yeren at pinapakalma ang kanyang sarili habang iniisip ang sinabi ni Rokon. Na hindi siya aatakehin ng malaking ibon kundi susundan lang siya dahil sa hawak niyang berry. At siguradong aatakehin ni Rokon ang malaking ibon upang mailigtas niya si Yeren. Pero nag-iba na ang mukha ni Yeren kakatakbo habang papalapit lang ng papalapit ang malaking ibon sa kanya. Nang malapit na sa kanya ang humahabol na malaking ibon ay nagtataka na ito kung bakit hindi pa rin umaatake si Rokon. Kaya sinigaw niya na ang pangalan ni Rokon pero si Rokon ay nanunood lang sa isang sanga ng puno sa hindi kalayuan, at kumakain pa siya ng sarili niyang merienda habang humahalaklak sa tuwa at hindi na maipinta ang kanyang mukha. Inatake na ni Big Bird si Yeren kaya nadapa at napasubsob na siya sa lupa. Ngayon ay pinagmamasdan na ni Big Bird ang mga pagkain niya. At wala nang magawa si Yeren kundi sumigaw na lang. Kabanata 78. Nang papalapit na ang malaking ibon kay Yeren ay napapikit at napasigaw na lang siya ng tulong. Ngunit nang iminulat niya ang kanyang mata, ay kalmadong kinakain lang ni Big Bird ang berry. Dito napagtanto ni Yeren na totoong ang berry lang ang habol ng malaking ibon. Humahalaklak pa rin si Rokon na kulang na lang ay maiyak siya sa tuwa sa kanyang napapanood. Alam ni Rokon na hindi kailanman naranasan ng babaeng ito ang mangaso kaya paniguradong hindi niya alam ang klase at intensyon ng mga mamamatay na mga halimaw. Nang napagpasyahan ni Rokon na itigil ang kalokohan niya sa babae ay nagulat na lang siya sa kanyang nakita. Tumayo si Yeren at hinarap ang malaking ibon. Sa sobrang galit niya kay Rokon ay binato niya ang malaking ibon na kaharap niya. At sa sandaling tumama ang maliit na bato sa ibon, ay mabilis itong nagalit at namula ang mga mata na tila naging mabangis ng hayop. Ibinuka na ni Big Bird ang malalaki niyang mga pakpak at inihanda niya na ang mga matutulis niyang kuko para atakihin si Yeren. Gamit nga ng kanyang kanang pakpak ay pinalipad na ni Big Bird si Yeren ng malayo.
Sumasakit na ang ulo ni Rokon dahil akala niyang magagalit na aalis lang ang babae pero hindi niya alam na gagalitin niya pa si Big Bird. Duguan ang mukha ni Yeren na nakahandusay na lang sa sahig habang binabanggit ang pangalan ni Rokon. Hindi naman inaasahan ni Rokon na siya pa ang maaalala ni Yeren kahit na gano'n na ang sitwasyon niya. At napabuntong hininga na lang siya. Mula sa pagkakaupo niya ay tumayo na si Rokon. Inilabas ang kanyang malaking axe, at naaasar sa sarili niya sapagkat may pusong mamon daw siya. Sa kabilang banda ay papalapit na ang mga matutulis na kuko ni Big Bird sa nakahandusay na Yeren. Pero nasa likod na rin niya si Rokon na nagliliyab ng pulang liwanag ang kanyang axe sa nakahanda niyang atake. At tinamaan na nga ni Rokon ng malakas ang likod ni Big Bird gamit ang skill niyang strike. Kaya iwinawasiwas ng malaking ibon ang katawan niya para mahulog sa Rokon. At lumipad pa ito ng mabilis pataas. Pero mahigpit pa rin na nakakapit si Rokon sa mga balahibo ng ibon kahit na nababanat na ang kanyang mukha. Hanggang sa napansin ni Rokon na balak ni Big Bird na ibangga silang dalawa sa malaking puno. Pero mas hinigpitan pa ni Rokon ang pagkakahawak niya. At ginamit na ang skill niyang berserk na naglalagablab na siya ng mga pulang kisla, ang buong katawan niya at mga mata niya ay kulay pula, at ang buhok niya ay nagkulay puti na. Nakangiti na napupuno na rin ng mga pulang marka ang katawan ni Rokon na ginamit ang skill niyang bomb. Nanghihina naman na bumangon si Yeren sa malakas na tunog ng atake ni Rokon. At nagulat na lang siya sa nakikita niya sa kalangitan na malaking pagsabog na binabalutan ng asul at itim na liwanag. Sa gitna ng pagsabog ay makikita ang malaking ibon na bumabagsak na napapalibutan pa ng mga kulay bioletang kislap. Pero sa sobrang gulat niya sa nakikita niya ay halos maalis na ang mga mata niya sa ulo niya. Hindi pa pala tapos si Rokon sa kanyang atake, hawak-hawak ng dalawang kamay niya ang napakalaking axe na kulay itim na naglalabas ng mga kulay pulang kislap. Ginamit pa ng ibon ang skill niyang berserk feather para patigilin si Rokon. Pero madali lang itong dinepensahan ni Rokon gamit ng itim na tilim ng dambuhala niyang axe. Ngumiti pa siya na nagliliwanag ang buong katawan at nagliliyab ng kulay puting enerhiya ang kanyang mga mata at sinabing walang silbi ang kahit anong atake mo. Inatake na nga ni Rokon ang combination skill niyang critical hit laban sa malaking ibon na patuloy lang din na nahuhulog. At mangyak-ngiyak na sa takot. Pero sa huli ay madaling kinalahati ni Rokon ang katawan niya habang nakangisi pa rin na walang hirap para kay Rokon ang laban nila. Samantala, natulala lang at namamangha si Yeren habang binabanggit ang pangalan ni Rokon at iniisip na sa huli ay iniligtas pa rin siya ni Rokon. Lumakas pa ang tibok ng puso niya at sabik na maging malakas rin siya kagaya ni Rokon. Si Rokon naman ay umakyat na sa pugad ni Big Bird at kinuha ang isang itlog. Ang plano pala ng nagmumukhang makasalanan na mukha na ito ay para palakihin ang mapipisa sa itlog na ito at gagawin niyang sasakyang panghimpapawid. Nung bumalik naman na si Rokon sa kinaroroonan ni Yeren ay hindi na niya siya makita at isang sulat na lang na galing kay Yeren ang kanyang nadatnan. Binasa niya ang laman ng sulat at nakasaad roon na nagpapasalamat si Yeren kay Rokon at nakapag-isip-isip siya na kailangan niya ng lumaban mag-isa. Napangisi naman si Rokon habang pinupunit ang papel at inisip niya na kahit papaano ay hindi ganun kahangal si Yeren. Ngayon ay ipagpapatuloy niya na ang plano niyang pumaslang ng 100 peste. Kabanata 79. Bumalik na si Rokon sa crossroad para mabigyan ng panibagong quest at plano niya na ring mas pabutihin pa ang mga kagamitan niya. Kaya dumiretso na siya sa tindahan ng Dwarf Blacksmith. Dito ay binili niya na nga ang rare grade na Berserker's chest armor at rare grade na mana alloy gloves. Nakangisi na naman siya sapagkat naaayon ang mga epekto ng bago niyang kagamitan sa quest na kakabigay lang ng matandang nagbabantay sa asosasyon ng sangkatauhan. Ngayon ay plano na ni Rokon na pumunta sa susunod na lugar ng quest niya. Ang bagong quest na ibinigay kay Rokon ay ang Bone Studies kung saan kailangan niyang kumuha ng isang buto na gagamitin para sa pananaliksik. Sa huli ay nakarating na nga si Rokon sa destinasyon niya. Ang bayan ng mga undead na tinatawag na Cradle of the Dead. Alam ni Rokon na ang kakailanganin niyang paslangin sa quest na ito ay ang salamangkerong kinakalaban ang kamatayan, ang Lich. Nagmasid na nga si Rokon sa labas ng bayan para maghanap ng daanan na pagpapasukan niya. Alam niyang kapag nahuli siya ay papalibutan siya ng 50 kalansay na mga gwardiya na hindi mamatay-matay. Kaya kahit gaano kaganda ang mga kagamitan niya ay matatalo pa rin siya.
Pero napangisi lang si Rokon sapagkat nakaisip na naman siya ng panibagong ideya. Inumpisahan niya na naman mag-live broadcast kung saan plano niyang mag-isa na makipagdigmaan sa mga manlalaro ng kampo ng Black Dragon na nasa Cradle of the Dead. Dinagsa naman ito agad ng mga manunood na sabik na sa susunod na pakulo ni Rokon. Sumigaw siya na nakakuha ng atensyon ng mga malapit na manlalaro. Ibinaon niya sa lupa ang kanyang mahabang espada na nagliliwanag. At nagpakilala bilang si Rokon, ang taong berserker habang nakikita ang anino niya sa malayo at patuloy lang na kumikidlat ang paligid. Nakahawak siya sa malaki niyang axe na ipinagbigay alam sa lahat ng mga nakakarinig at nakakapanood sa kanya na kung sino man ang makakahugot sa espada ay mapapasaka niya na ito. Tila matagal nang naghihintay ng pagkakataon nila, isa-isa nang nagtipon ang mga orc na manlalaro, at inumpisahan na nila ang kanilang plano. Pero mas lalo lang itong ikinatuwa ni Rokon sapagkat kinagat ng mga biktima ang pain na binigay niya. Iniisip ni Rokon na nakahanda na ang lahat ng preparasyon niya habang pinagmamasdan ang grupo ng mga orc na manlalaro na nagtipon sa harapan niya. Sabay-sabay na nga nilang sinugod si Rokon na nakatayo lang malapit sa mahabang espada niya. Pero kalmado lang si Rokon na nakatingin sa kanila at inilabas niya na ang pangkamay na axe niya. Ginamit niya ang skill niyang bomb at itinapon sa sumusugod na mga manlalaro. Walang magawa ang mga napasabugan na mga manlalaro kundi tumilapo na lang samantalang ang iba ay patuloy lang sa pagsugod kay Rokon. Sa bawat pagpaslang pala ni Rokon ay patuloy din na tumataas ang kanyang atake at depensa na pwedeng madagdagan hanggang 20 beses. Pero marami pa rin ang mga natitirang orc na manlalaro at papalapit na sila kay Rokon. Kaya nakangiti na inihanda niya na ang sarili niya at ang kanyang malaking axe. At umatake si Rokon ng mistulang alon ng pulang enerhiya at kidlat na diretsyong tumama sa mga kalaban na nasa harapan niya. Hindi pa siya tapos. Lumapit siya sa mga orc at isa-isa niya silang pinagpuputol na parang punong kahoy. Sa bawat hiwa niya ay isang manlalaro agad ang napapaslang. Hanggang sa nadagdagan na ng tig-200 ang atake at depensa ni Rokon. Habang pinagmamasdan ang kalangitan ay binabalot na siya ngayon ng itim na enerhiya na kumikislap-kislap. At inilabas niya na ang kanyang axe at dila sabay sinabi na simulan na natin ang totoong laban. Nagtapon pa si Rokon ng kanyang pasabog. Pero imbes na sa mga orc na manlalaro ay sabayan niya ito itinama. Ngayon ay nagbabala na ang sistema sapagkat umatake ang manlalaro na galing sa kabilang kampo kaya lalabas na ang mga gwardiyang kalansay para protektahan ang bayan. Lumabas na nga ang mga kalansay na ang mga levels ay nasa level 150 hanggang level 190. Malakas ang kidlat na nakatayo lang si Rokon na susugurin na ng mga kalansay. Pero mistulang tinawag niya ang kapangyarihan ng kidlat para mas palakasin pa ang sunod na atake niya. Ngumiti pa siya at binigkas ang salitang strike. At pinabagsak niya na nga ang mga gwardiyang kalansay na susugod na sa kanya. Nakangiting nagkulay pula na ang mga mata at ngiti niya na tuluyan pang hiniwa ang mga kalaban niya. Tumingin pa si Rokon sa mga nanonood sa kanya at sinabing manood kayo ng mabuti dahil simula pa lang ito. Kabanata 80. Sumugod na nga ulit ang mga gwardiyang kalansay kay Rokon. Pero tila alam na ni Rokon ang mga sunod nilang atake. Kaya madali niya lang naiiwasan ang mga espada na lumalapit sa kanya. At alam niya rin kung kailan siya aatake gamit ng skill niyang strike. Si Rokon naman na ang susugod ngayon. At lahat ng mga gwardiyang malapit sa kanya ay isa-isa ring napapaslang ng kanyang axe na kumikinang ng kulay pulang liwanag, ni isa sa mga gwardiyang kalansay ay walang magawa kundi tanggapin na lang ang mga atake ni Rokon. Nung papalapit na si Rokon sa bayan, ay mas lalo pang nadagdagan ang mga gwardiyang kalansay na nabuhay muli. Pero nakangisi lang si Rokon at isinigaw niya pang walang silbi ang ginagawa niyo. Tumalon ng mataas si Rokon at ginamit ang skill niyang leap attack. At parang naging Diyos siya ng kidlat sa kanyang atake na nababalutan ng makapal na asul na kidlat na yumanig sa lupa at nagpalipad sa mga malapit na gwardiya. Hanggang sa may nag-iisang orc na manlalaro na lang ang natitira sa harapan ni Rokon. At nakatutok ang atensyon niya sa manlalarong ito habang binabalot ng mga itim na kislap at pulang enerhiya ang katawan ni Rokon. Sumugod na nga si Rokon sa biktima niyang may balak pang humingi ng tulong pero pinaslang na ni Rokon ang pang-50 gwardiya at matagal pa bago sila mabuhay muli. Kaya walang magawa ang orc na manlalaro kundi harapin ang axe ni Rokon.
Bumalik si Rokon sa pinagtaniman niya ng mahaba niyang espada at makikita ang mga kumikinang na mga bangkay ng mga napaslang niya sa paligid. Pinulot niya na ulit ang mahabang gintong espada at nasasayangan pa siya sapagkat wala pang malakas na manlalaro ang may kayang kunin yun sa kanya. Hanggang sa may malakas na kidlat siyang narinig at may naalala siya. May iisang manlalaro ang may kayang pumantay sa kanya at iyon ay si Odin. Napangisi lang si Rokon at pinapahintay niya lang si Odin sa araw na magtutuos ulit sila. Nagpatuloy na nga si Rokon at ngayon, siya ay nasa hardin na pinapalibutan ng mga pulang bulaklak. Mistulang alam na nga ni Rokon ang gagawin niya para makapunta sa lugar ng kalaban niya. Kaya inalay niya ang kanyang dugo sa sentro ng hardin. At tinanggap na nga ng bulaklak ang dugo niya. Kaya lumabas ang lagusan na napapalibutan ng mga malalaking pangil at makikita ang hagdan pababa. Nagpatuloy na si Rokon na maglakad sa lugar na tinatawag na Lich's Hideout. At nakadating na siya sa kailaliman na silid ng lugar kung saan may makikitang malaking pulang bilog sa dulo at mga salamin na lalagyan na ginagamit pang pananaliksik. Nang biglang may nagtanong kung sino si Rokon at kung ano ang pakay niya sa pagpunta doon. At lumabas na ang level 171 na death researcher na si Lich Sailania na nagmumukhang kalansay na nilagyan niya ng mga kagamitan ang kanyang kalansay na katawan para lang mabuhay. Pero mabilis lang na ginamit ni Rokon ang skill niyang bomb at itinapon sa Lich na hindi makapaniwala na diretsahan siyang inatake ng manlalarong kaharap niya. Hindi pa tapos si Rokon sa atake niya at mabilis pa siyang lumundag papunta sa Lich na napapalibutan na lang ng usok dahil sa pagsabog. At natutuwa na mukha na naman na ibang karakter si Rokon na inihanda ang malaki niyang axe. Pero biglang may lumabas na itim na metal na may bilog na kumikinang ng kulay bioleta sa sentro nito. Na madali lang nahumarang sa atake ni Rokon at nakagawa pa ang banggaan ng mga kagamitan ng kulay bioletang mga kislap. Nagtaka na lang si Rokon kung paano dinedepensahan ng kalansay ang sarili niya gamit lang ng itim na metal na ito. Pero parang inaasahan na ng Lich ang atake ni Rokon at ininsulto pa niya si Rokon na mababang nilalang. At siya naman ang umatake kay Rokon gamit ng napakalakas na kulay bioleta na liwanag at ang puwersa ng kapangyarihan niya na ito ay isinubsob si Rokon sa sahig. Natatawa na lang ang Lich sapagkat walang nagawa si Rokon sa kapangyarihan niya. At meron pa siyang karagdagang atake kung saan itinaas niya ang kamay niya at tinawag ang kanyang mga tagapaglingkod. Isa-isa nang nabuhay muli ang mga kalansay na may suot na mga armor at may mga hawak na sandata. Samantalang duguan na si Rokon sa isang atake lang ng Lich sa kanya. Pero bumangon siya na parang wala lang mga sugat niya. At nakangiti pa siya na kumislap ng pulang enerhiya ang kanyang mata at pinagbantaan niya pa ang Lich na papaslangin niya na ito. Kabanata 81. Mabilis na sumugod si Rokon pero hindi ang Lich ang una niyang pinunterya kundi ang malaking bilog na pula. Walang hirap itong binasag ni Rokon na parang salamin. Napamura na lang ang Lich hindi dahil sa ginawa ni Rokon na pagsira sa bilog na pula, pero dahil sa tumatawa na nakataas pa ang gitnang daliri ni Rokon na tinatakbuhan ang kalaban niyang kalansay. Nanira pa ulit si Rokon ng bilog na pula at ang rason pala sa kakaiba niyang kilos na ito ay dahil sa hinahanap niya ang life vessel ng Lich na nagbibigay sa kanya ng buhay. Kaya ngayon ay plano na lang ni Rokon na sirain lahat ng bilog na pula na nakikita niya hanggang sa masira niya ang life vessel ng Lich. Samantala, nanginginig na sa galit ang Lich sapagkat hindi lang siya pinapabayaan ni Rokon kundi alam pa ng manlalarong kalaban niya ang sikreto niya. Kaya itinaas niya na ang itim niyang kalasag na naglalabas ng kulay bioleta na enerhiya, at malakas na inihampas ito sa sahig na naglaganap ng kulay bioletang kuryente sa paligid nito. Napatingin na lang si Rokon sa likod niya dahil sa lumalaganap na kulay bioletang kuryente. At napansin niyang mukhang naghahanda ng malaking pag-atake ang Lich na nakatayo pa rin sa malayo. Pero tumalon lang si Rokon na nakangiti at naglabas pa siya ng tig-isang axe para sa dalawa niyang kamay. Parang nabuhay na naging galamay ng octopus ang mga bato sa paligid ni Rokon na patuloy na umaatake sa kanya pero madali lang nalalagpasan ni Rokon ang mga ataking ito at patuloy lang siya sa kanyang pagtakbo. Mas lalo pang nagalit ang Lich na kalaban ni Rokon at parang mas pinalala niya pa ang mga atake niya. Mas bumilis nga ang kilos ng mga parang galamay na bato. Pero madali lang na iniwasan ni Rokon ang mga atake na papunta sa kanya. Ngayon ay mukhang naghanda na siya ng sarili niyang atake. At ginamit niya na nga ang combination skill niyang bomb at iit na po nito na nagliliyab ng asul at itim na enerhiya na may halong kulay bioletang kislap.
Dire-diretso nang nasisira ang mga bilog na pula at walang magawa ang Lich para pigilan ang atake ni Rokon. Kaya mas lalo pang dumami ang mga galamay na bato. Pero madali lang na iniwasan ni Rokon ang atake ng mga galamay at walang problema sa kanya na pagbaliktarin pa ang katawan niya. Patuloy lang siya sa pag-iwas ng mga galamay at sa pagsira ng mga bilog na pula na nakikita niya. Gaya ng ibang bilog na pula ay nakahanda na si Rokon sa atake niya. Pero ito ang nag-iisang bilog na nagliliwanag ng pula na hindi nasira sa atake ni Rokon. At sa huli ay nahanap niya na nga ang life vessel ng kalaban niya na Lich. Kaya mabilis na ginamit ni Rokon ang skill niyang bomb para pasabugin ang life vessel. Pero mas mabilis pa ang galamay na bato ng Lich na dinepensahan ang bomb ni Rokon. Ngayon ay matindi na ang galit ng Lich na nagliliwanag ng pulang kislap ang mga mata niya at pinagbantaan niya na si Rokon na hindi na siya makakalabas sa lugar na kinaroroonan nila. Kinuha na ng Lich ang life vessel niya at ipinasok sa kanyang dibdib. Sa huli ay tinanggap ulit ng Lich ang life vessel sa katawan niya at ngayon ay bumalik na ulit sa dati ang kapangyarihan niya. Walang magawa si Rokon kundi panuuri na lang ang Lich na ibalik ulit ang kapangyarihan niya. Sa huli ay tumaas ang level ni Cylon Yan sa level 180, ang mga mata niya ay nagliliyab ng kulay bioleta, bumalik ang laman loob niya, at napapalibutan na siya ng kulay bioleta na kuryente. Pero walang takot na mabilis na sumugod si Rokon sa likuran ni Cylon Yan at inihanda niya na ang atake niya na nagliliyab ng pulang enerhiya ang kanyang mata. Nalilitong napatingin na lang si Cylon Yan sa likuran niya. Pero mabilis siyang isinubsob sa lupa ng atake ni Rokon. Plano na pala ni Rokon sa una palang nahayaan si Cylon Yan na bumalik sa dati niyang makapangyarihan na anyo sapagkat ang anyo niyang kalansay ay masyadong mahina para kay Rokon. Dahil ang level na pala ngayon ni Rokon ay level 183. Bumangon si Cylon Yan na inaakusa pa si Rokon na kalokohan lang ang sinasabi niya dahil gamit ng life vessel niya ay siya na ulit ang pinakamakapangyarihan. At mabilis itong sumugod kay Rokon na ginamit ang skill niyang Darkness Buster na nagpalaki ng kanyang katawan, nagliliyab ng kulay bioleta ang kanyang mga mata, at nakahanda na ang kamao niyang napapalibutan ng kulay bioletang kuryente na aatake kay Rokon. Napangisi lang si Rokon. Habang papalapit ang kamao ni Cylon Yan na nagagalit na. Pero walang kahirap-hirap na sa isang atake lang ni Rokon ay hindi pa napansin ni Cylon Yan na nakalahati na pala ang katawan niya. Hindi pa tapos si Rokon at may kasunod pa siyang atake. Pinunterya niya na ngayon na sirain ang life vessel ng Lich. Kalmadong nakangiti lang na namumula ang mga mata ni Rokon na sinabihan ang level 180 na Lich na walang silbi. Nagkapira-piraso na nga ang pulang life vessel. At tuluyan ang nagkaroon ng malakas na pagsabog ang pagkapaslang kay Cylon Yan. Hindi pa tapos si Rokon sa pang-iinsulto niya sa napaslang niyang kalaban at tinawag niya pa itong hangal. Ano kaya ang matatagpuan na gantimpala niya pagkatapos niyang paslangin ang napakadali niyang kalaban na si Cylon Yan? May sasabihin na kayang bagong impormasyon ang matanda na nagbabantay ng asosasyon ng sangkatauhan kay Rokon o magbibigay lang ulit siya ng panibagong quest. Abangan sa mga susunod na araw o bukas para malaman mo ang mga sagot sa mga katanungan na ito. I-click mo na ang subscribe at like button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa kwento ng Hari ng Karahasan.